At eto nga, binalitaan niya kami na baka nga lumipat na naman kami ng kwarto. Mainam na nga din yung sigurado, kaya dali-dali naglinis na nga kami ng kwarto. Inayos na namin lahat ng mga damit namin. At yung mga marurumi nga, inilagay na nga namin dito sa eco bag. At yung tuwalya, isinampay na nga namin sa upuan. At pagkababa ko, dumiretso na nga ako dito sa reception area. Iniwan ko na nga din tong susi. At nagbili na nga lang din ako na kung sakaling nga pong lilipat kami ng kwarto, ilabas na nga lang po yung mga gamit namin. At baka nga kasi mamaya kung nasang lupalop kami dalawa ni Dayan, nang hindi na nga kako kami bumalik, para nga lang po ilipat yung mga gamit namin eh. At sila na nga kako yung bahala doon at wala naman nga pong mawawala doon. So paano, papatantan dyan ka muna, alis muna kami, bye-bye! Tapos nagabang na nga po kami ng tricycle at tumapat nga po kami dito sa malaking bahay para kunwari nga po ng mga nagdadaan sa aming pong bahay ito. Uy, kasiguro ni tatay mayaman pero hindi niya alam, mayabang eh. Ilang minuto nga lang ng paghihintay ng tricycle, may nasakyan na nga kami. Medyo malapit-lapit nga lang din po ipupuntahan namin at bago nga din kami umikiladayan, dumiretso nga muna kami dito sa bilihan ng mga gamit sa mga pangbibig. At basta po, ang dami nga din po mga tinda dito, may mga lalagyan, pang mga ginagamit sa mga party, at kung ano-ano pa. Mag-iikot-ikot pa nga sana kami, baka may mahanap nga po kami na pwedeng iuwi na magagamit namin sa pagtitinda. Ang kaso nga lang, talaga nga namang bigla nang humilab yung tiyan ko yun. So susunod na nga lang kako ulit kami bumalik dito at bili na nga po ng mabilisan yung mga bibili namin. Ay grabe, napakaginhawa sa pakiramdam. Parang nabunutan ako ng tinik sa... Oh, siya, dumako na nga tayo dito sa ginagawa ni Dayan. Bali, gumagawa nga po siya ng churros. At para mapatikim nga daw niya yung isa sa tinitinda namin. Tapos nung naluto, hindi nga po naging kamukha ng tinitinda namin. At mas nagmukha nga po siyang kikiw. Kaya nga po nagkaganyan, piping bag nga lang po yung nabili namin at hindi nga po namin nasamahan ng piping tip. Mama, nadurog na. At tandaan, hindi man maganda sa paningin, masarap naman ang kanyang lasa. Ganun sana. At sa sausawan naman po, dapat nga po talaga chocolate syrup. At dahil nagmadali nga din po kami kanina, condensed na chocolate na nga lang po yung binili namin. At hindi naman nga din ako papay na hindi matitikman to, kaya kumuha na nga ako ng isang piraso at isinawsaw ko na nga to. At ang nalasahan ko na nga po, bigla ko nga na-miss yung pagtitinda namin ng churro sa amin. Ano mo ba nang titakin mo? At ayun nga, natikman na nga ng kapatid ni Dayan, masarap nga daw. At napatanong ko pa paano nga daw ba ito nagawa ni Dayan. At nagbiro nga din ako na inuorasyonan nga kako to bago lutuin eh. At saktong-sakto nga din pagkakaluto ni Dayan dahil merienda time. At kasalukuyan nga din po umuulan ng mga araw na to. At dahil doon, hindi naman na nga din po kami nakalibot at dito na nga din po kami napagabutan ng gabi. At sa araw-araw na nagdaan, palagi nga po namin sinusulit kapag nandun kami kila Dayan, nakasama nga po mga kapatid niya at pamangkin. At parating anong oras na nga din kami nakakabilik sa papatantan. At bilang pasasalamat sa mga istam na papatantan sa palagi nilang pagbati sa amin, nagpasobra nga din kami ng luto at para nga po sa kanila yun. At tara, pasok po kayo sa kwarto namin. Maluwang, malamig, maaliwalas, at nakakasigurado nga ako na maihimbing yung aking tulog. So paano, hanggang dito na lang, ituloy na nga lang po natin yung kwento sa susunod na video. Bye!